May exam nga pala ako ngayon. Ngayon ay katakana ang aking exam. Noong Martes nga pala ay may exam din ako sa hiragana at sa awa ng Diyos at na-perfect ko naman siya. So bago tayo alis ay dapat nakapag-review or nakapag-aral tayo kahit may bata, okay lang yan. Noong Martes pa lang yung exam ko ay nagsasalita lang pala ng isang word yung teacher at sinusulat ko nga pala. At hindi ko talaga akalain na perfect ko yun. Actually ang score lang naman ay 1 to 10 lang. So ang result sa exam ko ay 10/10. Pagkatapos ng exam namin ay nag-aral na rin ako ng katakana. 1 hour and 30 minutes lang pala ang pag-study ko ng Japanese language dito. Kaya noong Martes pagkatapos ng exam ko ay sinimula na agad nila ang aking pag-aaral sa katakana. At nung araw ding iyong Martes ay binigyan na rin nila ako ng assignment kasi nga ngayong Huwebes ay may exam na ako kaagad. Ganun sila kabilis magbigay ng exam. Hindi ko malaman kung galit pa sa akin yung teacher o pinaparusahan lang ako, charis. Pero 1 to 10 lang naman daw ibibigay nila sa akin kaya okay lang din yun. Pero sa tingin ko talaga ay nahihirapan ako sa katakana kaysa hiragana. At hindi nga ako nagkakamali nung araw na yun ay ang score ko ay talaga ay 6. Mahirap naman talaga mag-aral kung meron pa naman isang diwene yan sa gilid mo at ang ingay-ingay at nakikisali din siya sa kung ano yung mga pinagagawa ko. 6 na araw lang pala yung nag-aaral ako sa hiragana at na-perfect ko na lahat. Siguro naman ay okay na siguro yun kasi perfect ang result. Sana naman itong katakana din ay 6 days na din para naman maka-step forward ako doon sa kanji. Matagal ko nga pala nakita itong programang ito doon pa lang sa immigration. Nakikita ko na yung mga papel nila kung ano-anong mga event nila para sa mga Pilipino na or mga iba-ibang klaseng dayuhan na nakatira dito sa Japan. Meron din pala magbabantay sa anak nyo kung meron kayong mga baby at hindi kayo makapagtrabaho pa. Mas maigi talagang mag-aaral kayo para sabay na rin kayo ng mga anak nyo. Sabi kasi na nag-interview sa akin bakit ngayon ko daw itong na-discover matagal na daw itong programa. Sabi din pala sa akin habang yung anak mo ay hindi nag-aaral pa ay pwede mo naman siyang dalhin dito at free naman yung magbabantay sa bata at wala namang bayad. Kaya sa mga nanay dyan na nakatango lang sa bahay o nakatenga pala, hindi pala nakatango, ay chance na ninyo itong mag-aaral. Meron naman siguro ito kahit sa sulok sa Japan. Yung daladala ko palang textbook na dilaw ay free pala yan. Yan ay katakana at saka hiragana. Pero pag kanji na atay, hindi na siya free. Hindi lang ako sure, hindi pa naman ako nakapag-aral sa kanji. Ang mapapayo ko at masasabi ko sa mga baguhang nakasalta dito sa Japan at nakatenga lang sa loob ng bahay dahil nandyan yung anak nyo at wala magbabantay, pwede kayong mag-aral habang hindi pa lumalaki yung anak nyo at habang hindi pa siya nakapag-aral. Chance na ang talaga. Ang exam ko para ngayon ay katakana, yan sinusulat ko. Kaya binalik-balik ko yung sulat yung A-I-O-E-O kasi nga yan ang exam ko ngayon. Gaya ng katulad ng nakaraang nahiragana ay magsasalita ng isang letra or isang word yung teacher tapos isusulat ko. Medyo mahirap talaga siya para sa akin kasi yung intonation nila magkaiba, yung intonation din natin ay magkaiba. Kung nakikita nyo ay putol-putol yung pag-aaral ko dyan or pag-study ko dyan kasi meron nga akong kasamang bata pero wala tayong magawa, may mga bata na kasi tayo sa buhay. Yung mga classmate ko nga pala sa pag-aaral ko ngayon or mga kabatch ko ngayon ay kaiba-ibang mga lahi ko, kunti lang pala mga Pilipinang mga kaklase ko ngayon.